Boss! Ayusin ang kotse. Kung hindi, babaliin ko mga binti mo. Ginoong Su, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko hayaan ang kotse na madumihan kahit isang tuldok ng alikabok. Suhe, sa wakas nahanap na din kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Mr. So, isang bihirang pagkakataon na bumisita ang tulad mong importante. Ngayong gabi, tayong mga babae ay dapat alagaan si Mr. So na mabuti. Tama yan. Si Ginoong So sa Sheng City ay kilala ng lahat. Oo nga. Para kay Ginoong So. Cheers! Para kay Ginoong So. Cheers! Gusto mong patayin si Suye? Tauhan ka ba ni Shuyi? Sino ka? Ako si Xiao Yuan. Xiao Yuhan? CEO ng Yunfeng Group? Xiao Yuhan? Ang immortal na kaaway ni Shuye? Ang sinadyang pumatay ay maaaring masistensya ng kamatayan. Hindi mo ba alam yon? Siyempre alam ko, pero kailangan kong ipagbayad si Shuye. Para sa lahat ng kanyang ginawa, magbabayad siya. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan niya ang anak ko. Lele! Lele! Magpakatatag ka! Lele! Hindi kita papabayaan! Lele! Ano ba talaga ang nangyari? Wala kang pakialam. Kailangan ipagbayad ang hayop na yon. Ako mismo ang papatay sa kanya. Kumalma ka. Ang pagpatay ay hindi sapat. Mas mabuti pa, gawin mo sa ibang paraan. Sabihin mo ang buong pangyayari. Baka pwede tayong magsanib puwersa. Prinsesa! Gising na! Tignan mo kayong lahat. Ang dami niyong kwento ngayon. Pero pagdating sa project, wala ni isa marunong magpaliwanag. At kayong tatlo pa, araw-araw, hindi nagtatrabaho ng maayos. Puro pakikipagrelasyon ng alam. Magtrabaho ka ng maayos, okay? Araw-araw sa opisina. Pati simpleng dokumento hindi maayos hawakan. Para saan ka pa? Pasensya na. Pasensya na. Sorry po. Late ka na naman ngayon, hindi ba? Hinatid ko lang po ang anak ko sa kindergarten. Ang daming tao sa kumpanya. Kung lahat gaya mo maghahati ng anak araw-araw, sino nagagawa ng trabaho? Sinabi ko na dati, yung may mga anak na, ubuntis na, hindi na dapat tinatanggap sa trabaho. Nagkaka-apekto lang sa efficiency ng kumpanya. Pasensya na po. Ang bagal mo. Tinatamad ka na naman, ano? Kung ikaw ang boss dito, matagal na nalugi ang kumpanya. Ikaw nga, ang sadyang tumapak sa akin kanina. Ha? Sinisiraan mo pa ako? Maniwala ka man o hindi? Isang salita ko lang, tagal ka na sa trabaho. Single mom ka, no?
Hindi pa alam kung sino ang ama ng bata. Tama ba? At pagkatapos, iniwan ka rin niya. Hindi ganon yon! Tama na! Linisin mo ang mga gamit mo at isa pa. Ang mga dokumento ni Mr. Su, dalhin mo sa kanya mamaya. Papalampasin kita ngayon. Pero kung sa susunod, makikita ulit kitang tamad, lumayas ka! Makikita ulit kitang tamad, lumayas ka! Pati ang mga anak mong lalaki. Magutom sana kayo sa kalsada. Anong tinitingin-tingin mo? Mr. Su, kung makikita tayo ng misis mo na ganito, hindi yata maganda yan. Wala siya sa kumpanya ngayon. Anong ikinakatakot mo? Mr. Su, Wala bang nagturo sa iyong kumatok? pasensya na po, Mr. Su. May dokumentong kailangan pirmahan ninyo. Emergency lang po. Tsk. Sinira mo ang sandali ko. Sige nga, paano mo babayaran to? Mukha kang julogs manamit. Pero maganda ang hubog mo. Cute ka rin pala. Mr. Su, nag-deliver lang po ako ng dokumento. Magpakatalino ka dahil sa susunod, hindi lang dokumento ang ipapadala mo. Hindi pwede, Mr. Su. Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Sa Sing City, walang taong nangas tumanggi kay Suye. Mr. Su, may kliyente naghihintay. Gustong gusto kayong makausap. Alas! Mr. Su, hindi po kliyente. Asawa niyo po ang dumating. Hindi si Busli. Paparating na siya sa opisina niyo. Ang malas naman. Ang galing niyang pumili ng oras. Akala mo ba makakatakas ka? Aba, cute ka ha? Ang lakas mo ng loob. Sirain ang landian namin ni Mr. So. Hindi ko ginawa yun. Hindi talaga. Ang dami ko nang nakikitang babaeng katulad mo. Gustong makakapit kay Mr. So. Tignan mo naman, ang suot mo. Parang galing ka sa bukid. Akala mo ba magustuhan ka ni Mr. Su? Sinasabi ko sa'yo, nag-deliver lang talaga ako ng file. Pakinggan mo ako, si Mr. Su ay akin. Binabalaan na kita. Lumapit ka ulit kay Mr. Su at sisiguraduhin kong magsisisi ka sa buhay mo. Tandaan mo yan! Lily, hanggang dito na lang muna ang kwento. Matulog ka na ha, si Mama ay may kailangan pang tapusing trabaho. Mama, bakit ang dami mong trabaho araw-araw? Dahil kailangan ng trabaho para kumita, para mabigyan si Lily ng mas magandang buhay. Mama, paglaki ko, magiging masipag ako. Para makapag-ipon ako ng maraming pera. Araw-araw ka lang masaya. Mama, may nanakit ba sa'yo? Wala anak, masaya lang si Mama. Mama, kung may nanakit sa'yo, sabihin mo kay Lily, aalagaan kita palagi. Ang galing naman ng baby ko. Inaantok na ako. Good night, Lily. Matulog ka na ha. Sino yan?
Jawaning, buksan mo ang pinto. Ako si Boss Shu. Masyadong mabilis ang pagmamaneho ko dahil nakainom ako kanina. May nabangga yata ako. Buksan mo ang pinto. Papasukin mo muna ako. Boss Shu, may bata ako at tulog na siya. Isa po akong babae at hindi po ito angkop. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na masama sa'yo. Ang impeksyon lamang ang ikinatatakot ko. Nandito ako at ipinaliwanag ko na sa'yo. Ikaw ang magiging sekretarya ko sa loob ng 2 araw at dodoblehin ko ang iyong sahod. Sa ganitong paraan, hindi ba't mas mababawasan ang pinansyal na pasanin ng iyong bata? Magpakatalino ka dahil sa susunod ay hindi na lamang basta paghahatid ng mga dokumento ang iyong gagawin. Boss Shu, pasensya na po, pero hindi po talaga ito tama. Kung masama po ang inyong pakiramdam, tatawagan ko na lamang po kayo ng ambulansya para makakuha kayo ng tulong medikal. Aray puso ko. Boss Shu, sandali. Boss Shu, may gamot ako rito. Maaari mo bang tingnan muna ang mga sintomas ko at saka? Meron akong first aid kit sa bahay, kukunin ko. Kompleto yun sa gamot. Huwag muna. Di mo dapat iniluwal ang anak ko. Boss Shu, anong plano mo? Ibigay mo sa akin. Akin na. Kung hindi ako nagkakamali, sigurado akong tulog na ang iyong bata. Hindi magandang tingnan kung masaksihan niya pa ang mga ganitong bagay. Ganun lang ba kadali? Ano ba ang gusto kong gawin? Basta makuha ko ang kahit isang hibla ng buhok, ipapapatay kita. Kung gayon, bakit di ka sumunod? Maliban kung takot kang idemanda. Isang dakilang karangalan para sa iyo na ikaw ay maging manugang ng aking anak na lalaki. Kung hindi lang ako napapagod at nagsasawa sa mga babaeng mas kaakit-akit at kahanga-hanga, sa tingin mo ba ay bibigyan kita ng pansin sa ganyan mong hitsura? Huwag kang manggulo sa pagitan nila. Lele, bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Ina, bakit ka nagkakaganyan? Pakiusap, wag ka nang ganyan. Ina, wag mo nang gawin yan. Panira ka talaga ng moment, lintik na ilong, nakakawalang gana ka. Talagang hindi na masaya ito. Tigilan mo ko, umalis ka. Mama, ako po. Gusto ko nang makita si Tito. Mangyaring maghintay na lamang kayo sa labas kasama ang inyong pamilya.
Kuya, iligtas mo ang anak ko. Nangako ka na ililigtas mo siya. Sinabi mo na maninirahan tayo doon, kaya tuparin mo yon. Mama. Dok, kamusta na siya, doktor? Ligtas na ang pasyente, stable na ang vital signs. Ngunit ano, maaring manatili na lamang siyang comatose habang buhay. Lele, anak ko, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng magandang buhay. Ikaw, Shuyue, isa kang halimaw. Ang lahat ng ginawa mo sa anak ko, kay Lele, ay tiyak na pagbabayaran mo ng higit pa sa iyong ginawa. Oo, naiintindihan ko na. Ang anak na babae ni Shuyue ay nasa comatose na. Kahit pa mamatay siya, hindi pa rin natin masisiguro na magigising ang anak mo. Tama nga po ang sinabi ninyo, ngunit kailangan kong lumaban. Lubusan nang nawasak ang buhay namin ni Lele. Ang buhay ng aking anak ay tuluyan ng naglaho at nawala. Kumalma ka. Kung papatay ka, paano na ang anak mo? Sino ang aalaga? Kaya, magtulungan tayo. Kooperasyon? Alam mo, matagal na kaming magkaaway ni Boss Shu. Matagal ko nang gustong hanapan siya ng butas para tuluyang pabagsakin. Ano ang gusto mo? Si Boss Shu, seryoso at walang kapintasan. Ngunit may isang kahinaan sobrang pagkahumaling sa babae. Kaya, bumalik ka sa tabi niya, kunin ang tiwala niya, at hanapin ang ebidensya ng kanyang krimen. Bumalik sa kanya? Parang sinira ko ang mukha niya. Bukod doon, dahil sa mga nangyari, siguradong tatanggalin ako ng Minggang Group kung babalik ako. Huwag kang mag-alala, may detalyado akong plano. Basta't makipagtulungan ka, sisiguraduhin kong mapapanagot siya at hindi ka mapapahamak. Tungkol sa anak mo, hahanapan ko siya ng pinakamagaling na doktor. Totoo ba talaga to? Hindi ba't ito ang napakakilalang president ng Yunfeng Group, si Xiao Yihan, si President Xiao mismo? Boss Shu, talaga namang kakaiba ka pa rin. Palagi kang may magagandang dalagang kasama at puno ng kagalakan ng gabi. Pero Boss Xiao, mukhang nasisiyahan ka sa ginagawa mo. Hindi ba't mas masarap talagang magsaya rito sa pasilyo? Boss Shu, aalis na ako. Sandali! Bakit mo naman ako pinahihinto? Meron ka bang importante na gustong sabihin sa akin? Ang babaeng kasama mo, parang pamilyar sa akin ang likod niya, ha? Boss Shu, sinong babae ba sa Jengcheng ang hindi mo pa nakasama? Oo nga, Boss Shu, tara na. Naghihintay pa sila sa atin. May punto ka. Boss Xiao, ikaw. Sige, mag-enjoy ka. Sandali lang, kumusta naman? Ang dinala pala ni Xiao Yihan ay ang pinaglumaan ko na. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang ipakita sa akin. Boss Xiao. Ang kalagayan ng bata ay ganap na normal, na ipareserve na namin ang pinakamahusay na siruhano sa utak, kaya't wala na kayong dapat ipag-alala. Salamat, Boss Xiao, kahit ano'y gagawin ko. Para makuha ulit ang tiwala ni Shue, magpalit ka lang ng damit. Bakit? Ayos naman itong suot ko, di ba? Si Shue, mataas ang standard niya sa pananamit. Para ikaw ang umiral, dapat gugustuhin kanyang makuha.
At ang amoy ng sigarilyong ito, palaging itong nagbibigay sa akin ng pakiramdam na parang pamilyar na pamilyar na. Ang tunay na ama ni Lele, yung lalaking di ko kilala 6 na taon na. Di ko alam na saan siya. Di ko na maalala mukha niya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ba ako? Bagay ba sa akin itong kasuotang bestida? Isuot mo ito, siguradong babagay sa'yo. Ang gusto mo lang naman ay mapansin ka ni Shuyue, pero sa estilo mo na yan, tila hindi pa sapat ang dating. Anong style isuot ko? Manager Wang, ako po ay nagdadalang tao. Sa katunayan, kasama ako sa pangkat ng mga buntis na empleyado. Sana po ay maunawaan ninyo ang aking sitwasyon. Kailangan ko po ang inyong suporta sa panahong ito. Maraming salamat po. Buntis? Hindi naman ako ang nabuntis. Bakit ka pa nagtatrabaho? Mag-resign ka na, pero kalilipas lang. Tama na, wag nang magpaliwanag. Buntis ka, tapos ako ang gagawa ng trabaho mo. Wag ipasa sa kumpanya ang problema mo, okay? Wag gayahin si Gia Waning. Pabigat lang, nasaan si Gia Waning, ha? Sinusundo na naman ba ang anak niya? Sige, pagdating ni Gia Waning, sabay kayong lumayas. Sinong pinalalayas mo? Iyan ang uri ng ugali na nakakapukaw ng pansin ni Shuyue. Tandaan mo ito, mula ngayon, huwag na huwag kang yuyoko kaninuman. Ikaw pala si Gia Waning, tamang-tama ang pagdating mo. Mag-ayos na kayong dalawa ng gamit nyo at sabay kayong lumayas ngayon din. Ngunit sa anong dahilan mo naman ako sisantihin? Ha? Bakit? Araw-araw kang huli o umuuwi ng maaga para sumundo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi ng kumpanya dahil diyan? Oo, tama. Nabawasan nga ang trabaho ninyo pero kami naman ang gumagawa para sa inyo. Bakit kayo lang ang may maternity leave? Gayong pareho tayo ng sahod. Makinig, kapag kayo'y nagbuntis tulad ni Chocho, ipapa-opera ko kayong lahat sa ospital. Naintindihan? Nasusabi mo pa yan? Huwag kang mag-isip na may magagawa ka na ngayon. Sinasabi ko sa iyo, Gia Waning, mananatili kang alipin ng kumpanya habang nasa grupo ka. Hindi isinasapuso ang batas? Batas? Huwag mo kong kausapin dyan. Ginagawa ko to kay Boss Shu. Walang umangal sa akin. Kung ganun, mag-ingat ka ng husto. Baka mamaya ay masampal kita. Iiyak ka at magmamakaawa sa akin. Sige, saktan mo ako. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Hayaan mo na lang at tapos na ang usapan. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Sige. Hindi mo hiningi na saktan kita, ako ang humingi. Pinag-isipan ko ng mabuti kung ano ang mangyayari sa sampal na to. Tama? Oo. Nire-record ko lahat, ipopost ko lahat online. Sige. Hindi ko kayo kailangang saktan, pero yung 2 yan, paalisin nyo na ngayon din. Kita mo, wala kang alam sa labor law. Sa panahon ng pagbubuntis ng empleyado, hindi siya maaaring tanggalin ng kumpanya ng walang dahilan. Sinabi ko na, sa Jiangcheng, walang nangahas na pigilan ako. Di ba? Alam mo ba kung anong mangyayari kapag pinost online ang sinabi mo? Ano ang magiging epekto nito sa publiko? Ang publiko ay publiko. Ebidensya? Kung walang ebidensya, anong magagawa? Sige, dalhin nyo ang 2, di ba? Ebidensya? Akala mo ba wala akong paghahanda sa pagdating ko rito? Naitala ko ang lahat ng iyong sinabi tungkol sa pagpapaalis sa amin, pati na ang iyong pang-iinsulto sa mga babaeng manggagawa.
hintayin mo ang parusa ng batas. Lahat kayong kasabwat, hindi kayo makakatakas. Iniisip niyo bang kayong dalawa lang ay may kakayahang kalabanin at talunin siya ng mag-isa? Ano ba itong pinagtatalunan niyo? Hindi ba't dapat ay itigil na ninyo yan? Liwang, tingnan niyo ang imahe ng kumpanya natin. Balikan mo siya, kamtintiwala niya. Sino ka? Uy, ako nga, ay, ikinagagalak kong humingi ng paumanhin, Boss Shu. Ikaw ba si Gia Waning? Boss Shu, itong si Gia Waning, halatang marami. Tumahimik ka. Ayoko munang marinig ka ngayon. Boss Shu, sinabi ni Manager Wang sa harap ng lahat na sisantehin niya ang buntis na empleyado. Bakit niya yun sinabi? Malamang, binayaran siya ng Yunfeng Group para sirain ang imahe ng Minggang Group. Ganun ba? Hindi, gusto ko lang mapabuti ang trabaho. Sinabi pa niya si Zheng Cheng ay sunod-sunuran lang. Boss Shu, hindi siya maglalakas loob tumanggi. Si Raulo! Boss Shu, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Boss Shu, may recording ako. Kung kayo maniwala, ipaparinig ko. Umasa ang aso na pakainin ng buto ng amo niya. Bakit? Ngayon, babalikan mo na ba ang amo mo? Boss Shu, hindi po yan ang ibig sabihin. May tao ba? Ilabas. Boss Shu, ipapaliwanag ko. Hindi ko pwede ito sa iyo. Boss Shu, napakabilis niyo po kumilos. Mauuna na ako sa trabaho. Yung alak mo kanina. Ay, natapilok lang yan. Hindi naman masyadong malala. Huwag kang mag-alala. Mukhang sa mga nagdaang araw na pag-isip-isip na niya. Nilapitan ka ba niya? Sa ngayon, hindi pa. Nakuha ko na ang atensyon niya. Ako, nagtitiwala ako sa kanya. Si Shuyue, bagamat mukhang simpleng manager lang ng foreign trade company, sa totoo lang, masama. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ako mismo ang nagtalaga sa iyo upang maging aking kalaban. Mas mabuti kung tauhan ko mismo. Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa pananabutahe ng Yunfeng Group. Sa ngayon, lahat ng kumpanya sa Chengcheng ay napilitan. Na proyekto, pero sa mga susunod, bibitawan ko na sila. Bitaw? May kailangang isakripisyo. Sasadyain ko siyang lapitan para madala mo siya sa Yunfeng Group at matuloy ang kooperasyon nila ni Shuyue. Sa ganitong paraan lang magtitiwala si Shuyue. Sige. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pagsasamantalahan. Alagaan mo lang ang sarili mo. Sige. Ay, at nga pala, naglagay din ako ng isang undercover na espiya sa loob ng Minggang Group. Sino? Di ko nasasabihin, di tayo mabuking. Sige, gets ko. Boss Xiao, naikabit na ang mga monitor. Lahat ng nangyayari sa Minggang Group, makikita na natin. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang relasyon mo sa Jiangwan na yan? Sinong Jiangwan? Akala mo ba wala akong alam sa gulo nyo? Si Jiangwan ba yan sa kumpanya natin? Putong empleyado lang siya. Alam mo rin ba na malalim at wagas ang pagmamahal ko para sa'yo? Ang pamilya Li ay isang mayamang pamilya at si Li Ruoxi ang nag-iisang anak. Kung wala ang koneksyon na ito, hindi makokontrol ni Shuye ang Minggang Group. Kaya ayaw niyang gumawa ng gulo sa harap ng kanyang asawa. Si Shuyay laging nambababae at itinatago kay Li Ruoxi. Kaya kailangan kong makialam ka para guluhin ang relasyon nila. Kung gayon, ano ba talaga ang nararapat kong gawin? Bahala na nga. Sige, tutuloy na ako. Boss Shu, bakit ka naririto? Sino ang nagbigay pahintulot sa'yo na pumasok? Lalaki ako, Miss Shen. Kinakampihan mo pa siya? Halika, Uy, Boss Shu, tingnan mo. Alin dyan? Ay, pasensya na, hindi ko po sinasadyang mabangga si Boss Shu. Ano ba namang maliit na bagay iyan? Huwag mo nang pansinin.
Uy, Boss Shu, itong kwelyo dito mo ilagay. Kwelyo ng asawa ko yan. Anong karapatan mo? Pasensya na palaga. Kung hindi po masaya si Boss Lee, aalis na po ako agad. Ay, ayos lang po. Ganyan na talaga ang ugali ni Boss Lee. Nga pala, ang laman nitong kontrata ay Kontrata iyan ng Shangguan. Pamilya Shangguan? Ang tinutukoy mo ba ay yung kay Xiao Yi? Ang laging kasosyo ng pamilya Shangguan? Totoo nga, mahal, gusto nilang makipagtulungan sa atin sa panahong ito ng sensitibong usapin. Ito ay talagang isang napakalaking hakbang at paglampas sa mga dating hangganan para sa atin. Saan mo nakuha ang kontratang yan? Siguro nga ay sinuwerte lang ako. Ay, oo nga pala, Boss Shu. Tingnan niyo po lamang itong nandito. Hindi niya mabubuklat yan. Ikaw pa kailangan. talaga namang napakakaiba ng mga tao, di ba? Kung wala ka namang mahalagang ginagawa, bakit hindi mo muna libutin ang ibang bahagi ng kumpanya? May kailangan pa tayong pag-usapan. Ang babaeng to, may lakas ng loob na agawin ang lalaki ko. Maghintay ka lang, mayroon akong milyon-milyong paraan para hindi ka magkaroon ng magandang katapusan. Jawaning sa totoo lang, tila masyado kitang minamaliit nung una. Boss Shu, ngayong nakita mo na ako, ayaw mo na bang maglaro? Boss Shu, kailangan na nating pirmahan ang kontrata. Marahil mas mainam kung makikipag-ugnayan muna ako sa kliyente. Sa tingin mo ba, ito ang nararapat kong gawin? Sige. Ngayon na, puntahan mo na at siguraduhin mong matagumpay mo itong masusubaybayan. At bilang pagdiriwang sa iyong napakagaling na tagumpay sa pagkuha ng kontrata na ito, naghanda ako ng isang engranding party ngayong gabi. Ha? Xiao Yihan, anong inaalala mo? Lahat ng ito ay mga bagay na kailangan niyang gawin. Boss, Sino nagpapasok sa'yo? tingnan mo nga, nakatutok siya. Boss Xiao, tila may kakaiba kang pagmamalasakit kay Binibining Jiang. Ano ba yung pinagsasabi mo? Natatakot lang ako na baka magka-aberya sa Oktubre. Ay nako, alam ko na yung pinupunto mo. Boss Xiao, saan ka ba talaga pupunta? Mapanganib dalhin ni October si Miss Jiang sa bar. Alam mo yan. Mapapapunta ko rin si Bao Bao. Sila'y agaw pansin, ako na lang. Ikaw ang pupunta? Hindi ba mas mapapansin? Mas mainam kung ang lalaking ito mismo ang magpoprotekta kay Miss Jiang. Alam kong narinig mo ako. Nung huli akong nasa bahay mo, pinaramdam mo sa akin ang iyong pag-ibig, hindi ba? May pagtingin ka pa rin ba sa akin? Boss Shu, ang daming tao. Kung ganoon, ano ngayon ang magagawa ko? Paano ko hindi mamahalin at aalagaan ang isang taong katulad mo na sa loob mismo ng kumpanya ay naglalaro? Ang ginawa mong pagtaksil at paghiwa sa akin ngayon. Pagkatapos mo akong hiwaan, walang makakaalam sa labas. Boss Shu, ang dami namang tao rito ngayon. Pinagbibigyan ka ba nila, ha? Yeah! Boss Shu, Xiao Yihan, bakit ba kung saan-saan ka na lang basta-basta sumusulpot? Hindi mo ba nakikita na sobrang abala ako sa dami ng ginagawa? Ano ka?
Inagaw mo sa akin ang kaso ng Shengguan, hindi ba? Akala ko ay maliit lang na bagay iyon. Gusto nilang makipagtulungan sa kanilang mga kasosyo? Hindi ba nila kalayaan iyon? Sasabihin mo bang kung wala kang silbi sa higaan, kasalanan ko pa rin iyon? Ang akala ko ay wala lang iyon. Hindi ba kalayaan nilang makipagtulungan sa sino man? Ano ba itong kinababaliwan mo? Ito ba ang iyong ganti sa pag-agaw sa akin ng kaso ng Shengguan? Mga gwardiya, lumapit kayo? Boss Xiao, alam kong may mangyayari, kaya pasimple akong sumunod. Lahat kayo, umalis. Xiaoyihan, anong gusto mong mangyari? Boss Shu, nadala lang ako ng emosyon ko kanina. Hahaha, nadala ng emosyon? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ka makakaalis dito. Kung ganon, Boss Shu, sabihin mo kung anong gusto mo. Lumuhod ka at dilaan mo ang dugo ko hanggang sa luminis. Boss Shu, huwag kang maging mayabang. Wala kang karapatang magsalita dito. Mas mabuti siguro kung ganito na lang, Boss Shu. Basagin mo rin ng bote ng alak sa akin para maging tabla na tayong dalawa. Ikaw ang nagsabi niyan, kaya sige, babayaran na lang natin ang pinsala ngayon. Ito na ang huling hininga. Hindi ko na matitiis ang ganitong pahirap. Anong ginagawa mo sa lalaking yan? Boss Xiao, sumakay muna kayo sa kotse. Sige, bilis. Salamat, Shoujo. Lubos akong nagpapasalamat dahil alam kong ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa aking kapakanan, upang matulungan mo ako. Magkasosyo tayo, kaya responsibilidad kong protektahan ka. Xiaoyihan, bakit ka ba palaging sumusulpot sa kung saan-saan? Hindi mo ba nakikita na sobrang abala ko ngayon? Hindi. Huwag nang magtagal, magpahinga ka na. Mauuna na ako, Boss Xiao. Boss Xiao, yan ay tinatawag na mental na kalinisan. Mental na kalinisan. Oo, kapag nalaman mong may pisikal na ugnayan sa ibang lalaki ang babae sa harapan mo o nagkaroon ng ganong klaseng gawain, likas kang magkakaroon ng pag-ayaw at hindi ka makakagawa ng anumang malapit na ugnayan. Bakit may ganito ako? Malamang may kaugnayan ito sa mga dati mong karanasan. Paano ito gagamutin? Sa ngayon, walang lunas. Kailangan mong mag-isa itong pagtagumpayan. Baka sakaling gumaling ka pagkatapos ng matinding pagkabigla ng utak mo. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, Boss D. Ako na ang bahala. Ilalagay ko lahat ng problema kay Jiang Wanyin. Sige na. Ipapakita ko ang kahihinatnan ng lumaban sa akin. Jiang Wanning, pakilinis mo ang opisina ni Boss Lee. Hindi naman ako tagapaglinis, bakit ako ang gagawa niyan? Utos ito ni Boss Shu, kaya kung sinabi niya na ikaw ang pumunta, pumunta ka, huwag ka ng maraming tanong. Sige, dahil iyan ay utos ni Boss Shu, ako ay pupunta na. Sino sa kanila ang nagnakaw? Anong nangyari, Boss Lee? Nawawala ang kwintas ko. Nandito pa kaninang umaga, tapos bigla na lang nawala.
Sigurado akong may isa sa kanila ang kumuha. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang kwintas ko? Global Limited Edition yon, galing pa sa ibang bansa. Hindi niyo kayang bayaran. Sino ang mga ngahas na pagnakawan si Boss Lee? Oo nga, ayaw na ba mabuhay? Kung sino kumuha ng kwintas, ilabas nyo. Hoy, Jiang Waning! Kalilinis mo lang ng opisina ni Boss Lee. Di ba? Nakita mo ba ang kwintas? Wala akong nakita. Ang kwintas ni Boss Lee naroon pa kaninang umaga na wala nang pumasok ka. Ikaw ba ang nagnakaw? Siya nga! Mahirap daw sila. Hay, ikaw pala ang malandi. May ebidensya ba kayo? Ebidensya? Ikaw lang ang gumagawa ng lihim na pagnanakaw. Pinaglinis ka ni Boss Lee, ninakaw mo pa kwintas niya, walang utang na loob. Kung walang ebidensya, huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Sinasabi mong gumawa-gawa ng kwento si Boss Lee? Gusto mo ng ebidensya? Patingin ang lugar ng trabaho mo. Ayoko. Nakonsensya ka, no? Sa tingin ko, ikaw ang nagnakaw ng kwintas. Ayaw mong magpahalughog, halata na. Sabi ko, hindi ako nagnakaw. Kung walang makita, anong gagawin mo? Wala. Hindi ikaw ang nagnakaw? Hahayaan ko lang na paratangan mo ako? Ano pa ba ang gusto mo? Papayag akong halughugin ako. Pero kung wala kang makita, luluhod ka sa harap ni Boss Shu at hilingin ang tawad sa akin. Sige. Aabangan ko kung paano ka ipapahiya ni na Boss Shu at Boss Lee. Halikayo, tingnan nyo. Si Jiang Waning ay magnanakaw. Ninanakaw niya ang kwintas ni Boss Lee. Bilisan nyo at pumarito. Tingnan nga natin ito. Paano? Anong nangyari? Nasaan? Saan mo itinago ang kwintas? Nalaman niya kaya? Kararating ko lang. Walang oras para pumunta sa opisina ni Boss Lee. Alam ko, itinago mo yan sa'yo. Itatanggi mo pa ba? Hindi ko matatanggi. Kung matapang kakap-kapan mo ako. Yaw-yaw. Ano? Gusto mo bang maghubad ako sa harap ng lahat? Bakit? Nakonsensya ka ba? May mga taong may lakas ng loob na magtago ng ninakaw sa kanilang katawan. Inakala niya hindi natin siya hahalughugin, na ang pinakapanganib ay ang pinakaligtas. Siguro'y mabubuking na ako ngayon. Sige, sige na. Huhubarin ko na ang aking suot. Ano, gusto mo bang hubaran ko ang sarili para sa'yo? Imposible yan! Ikaw ang nagnakaw. Nasaan ang kwintas? Hindi ka pa rin titigil? Boss Lee, kwintas niyo po ba to? Oo, eto nga. Saan nyo nakita? Sa opisina ni Boss Lee, matapos maglinis ng babae, pinapunta niya ako para kunin yung basura. At doon, nakapatong ang kwintas sa mesa. Nasa mesa, di pa makita? Pinagbintangan pa talaga ni Lin Yaoyao si Jiang Waning. Nakakahiya. Hindi pa sapat ang ganyang kalokohan. Sige, sabihin na nating ako ang nagkamali. Alis ka na ba? Ano pa bang hanap mo? Sabi mo kanina, kung walang makita, lulubod ka at magsusorry. Biro ko lang yon. Maraming tao, di ba? Sige na, kahit ano, hindi ako luluhod. Pinahahanap ko na ang aking drawer, hinubad ko na rin ang aking damit para sa'yo. Mayroon ka pa bang anumang pagtutol? Jiang Waning, magkasama tayo sa trabaho, kaya huwag kang maging sobrang mapaghingi. Kung hindi ka luluhod ngayon, mas malala pa ang mangyayari kaysa sa inaasahan mo. Kung hindi ka luluhod ngayon, tiyak na mas magiging komplikado at mas malala ang magiging sitwasyon para sa iyo sa susunod. Boss Shu, ngayong malinaw na ang katotohanan, babalik na ako sa trabaho. Ayos ka lang ba, Liro Oxy? Anong kaguluhan ito na ginagawa mo? Shuyan, sinisigawan mo ako, huwag kang sobrang paghingi. Boss Shu, wag niyong sisihin si Boss Lee. Aksidente lang na natamaan ako. Jiang Waning, nagiging mapagkunwari ka na ba ngayon? Liro Oxy, kanina lang pinagbintangan mo na siya. Ano pa bang gusto mo? Hindi ako kinakausap ni Shuyan ng ganon. Tignan ko paano ka tatanggalin, mga akit ka. Sige. Saan ka nasugatan kanina? Boss Shu, may tama ang likod ko. Pwede ko bang tingnan ang sugat sa opisina? Sige, pumunta ka na.
Bangon na! Anong tinatawa-tawa mo? Anong tinitingin nyo? Wala kayong trabaho? Boss Shu. Uy. Uy, Jiang Waning. Mangyaring umupo ka muna. Nasugatan ba si Jiang Waning? Marahil ay naisip ko na itong sitwasyon na ito noong itinalaga ko si Jiang Waning bilang isang undercover agent. Ang magkunwari na nasugatan ay isa rin sa mga estratehiya. Subalit, bakit nga ba mayroon akong ganitong pakiramdam ng pagkabalisa? Sobra na ba talaga akong nag-aalala para kay Jiang Waning? Napansin mo ba, sa tuwing maglalambingan sila, bakit laging nandun si Waning, no? Boss Shu, tutulungan mo akong maglagay ng gamot? Oo, tama. Hayaan mong tulungan kitang lagyan ng gamot. Bakit? Nasaktan ba kita o ano? Sabihin mo lang. Ayos lang, matitiis ko. Kamusta? Ayos lang ba ang paraan ng paglalagay ko? Isang karangalan na si Boss Shu mismo ang maglalagay ng gamot sa akin. Tapos nakitang gamutin, hindi ba dapat may iba na tayong gawin? Boss Shu, may sugat pa ako. Hindi yata maganda yan. Ayos lang, sa totoo lang, napakamaingat ng aking kaibigan. Hintayin ninyo at isusumbong ko kayo kay Boss Lee. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa'yo. Pero nasa kumpanya pa si Boss Lee. Paano kung makita niya tayo? Hay! Yan na naman siya. Boss Shu, mas mabuti sigurong maging misteryoso muna tayo. Sa susunod, humanap tayo ng lugar sa labas na walang tao. Baka hindi na rin siya magpakita noon. Sige, anong isusuot mo? Hindi ba dapat makinig ako, Boss Shu? Naiinis na talaga ako sa kanya. Ayan! Nahuli ko kayo mismo sa akto, hindi ba? Minyang, sa tingin ko sa akin ay masyado pa akong naging mabait sa inyo. Lin Yaoyao, ano bang problema mo? Si Jiang Waning, walang hiyang sinira ang pagsasama ni na Boss Lin at Boss Shu. Walang sino man ang makakaagaw kay Boss Shu sa akin. Ruoxi, hindi yan ang nakita mo. Di ba't naitulak mo si Waning? Dinalhan ko lang siya ng gamot. Ano? Ako pa rin ang may kasalanan? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ni-record lahat sa phone ko. Ano? Gusto niyo bang iparinig ko sa inyong dalawa? Mga walang hiyang magkasintahan, lubos niyo akong kinasusuklaman. Trian, huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa tulong ko, hindi ka sana nakarating sa posisyon mo ngayon. At para naman sa'yo, Jiang Waning, hindi lamang kita sisantihin mula sa Ming Group, kundi sisiguraduhin ko ring paalisin ka rito sa bayan. Ang video na yon, ito ay isang ganap na peking video. Hindi yan ang totoong nangyari. Ito ay video. Paanong magiging peke? Kahit hindi peke, sinadya mong kunan ang video para pagbintangan kami ni Boss Shu. Anong sabi mo? Malinaw na ang ebidensya. Nilagyan ako ni Boss Shu ng gamot. Dahil nasa likod ang sugat ko, hindi ko maabot. Oo, tama, ganun nga. Bakit? Di ka makahanap ng babaeng empleyado? Si Boss Shu ay nag-aalala sa empleyado niya. Pero Boss Lee, hindi mo ba napapansin na si Lin Yaoyao bilang sekretarya ay masyadong pakialamera at labis na possessive kay Boss Shu? Ano, Jiang Waning, huwag kang magbintang.
Kung nagbibintang ba ako ng walang basehan, malalaman mo rin agad. Para hindi ko makalimutan, pinrint ko pa talaga. Linyaw-yaw, sinasabi ko sa'yo. Boss Lee, hindi po ganun ang nangyari. Ang litrato na yan, huwag po yan. Malinaw ang ebidensya, paanong peke yan? Mayroon akong iilang mga bagay na nakuha dito at malaking tulong ang mga ito. Si Xu Yue ay laging nagsasaya, subalit nagbubulag-bulagan lang ang asawa niyang si Li Ruoxi, ganyan talaga ang mga tao. Ngunit hindi niya papayagan ang pangmatagalang kabit dahil banta ito sa kanyang posisyon. Ang mga litratong ito ay epektibong gamit. Siguradong magiging kapaki-pakinabang, depende lang kung kailan mo gagamitin. Boss Lee, si Lin Yao ay nanggigipit sa akin dahil gusto niyang itago ang relasyon nila ni Boss Shu. Respeto lang ang meron ako sa kanya. Wala akong ibang intensyon. Hayop kang malandi ka! Sapat na! Malandi kang walang hiya ka! Mga gwardya, kaladkarin niyo siya palabas. Ako mismo ang haharap sa kanya. Anong nangyayari? Yung babaeng malandi na, yun ang nangakit sa akin. Ako, kami, para lang sa walang kwentang bagay na. Yun? Anong bagay? Naku, ilang beses lang naman. Ilang beses pa ba? Mahal, pakinggan mo ako. Bukod sa'yo, wala nang ibang tao sa puso ko. Maniwala ka sa akin, ha? Hindi ko na uulitin. Magtutuos tayo. Jiang Man yun, saan mo ba nakuha at kinuha ang lahat ng mga litratong ito? Iyan ay. Anong pakay mo? Magsalita ka? Boss Shu, ang totoo, nakuha ko po yan kay Linya Oyao. Nagsisinungaling ka? Paanong magkakaroon siya ng mga litratong yan? Totoo, nakita ko sa bag niya. Baka gamitin niya laban sa'yo kaya kinuha ko. Paano naman niya ako pagtatangkaan na saktan o ipahama? Ay, naaalala ko na. May nagbigay sa kanya ng litrato. Sino yan? Ang presidente ng Yunfeng Group, siya yung pumalo sa ulo mo ng bote noon. Si Xiao Yihan ba ang tinutukoy mo? Pinag-uusapan mo si Xiao Yihan. Oo, siya na. Ngayon, malinaw na sa akin na matagal na pala silang magkasabwatan. Hindi na ako magtataka kung bakit galit na galit si Lin Yaoyao sa akin. Xiao Yihan, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita sa lahat. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari, bakit mo pa rin ipinakita ang mga larawan kay Li Ruoxi? Boss Shu, wala lang akong choice, di ba? At saka, pakiramdam ko si Boss Lee. Laging nakaangat sa akin dito sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Isipin niyo po, ginagamit niya ang pagiging panganay na anak ng pamilya Lee para utus-utusan kayo. Boss Shu, narating niyo ang posisyon niyo ngayon dahil sa sarili niyong kakayahan. Tama nga, talagang sobra na ang ginagawa niya ngayon. Boss Shu, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang magpa-apekto sa kanya. Boss Shu, bakit ka pa matatakot sa isang maliit na pamilyang Lee? Sa Zhengzhou, kapag ikaw ang nagsalita, sino ang sasalungat? Kaya voluntaryo kong ipinakita ang litrato kay Boss Lee. Una, upang turuan siya ng leksyon. At may isa pang dahilan na Para ano? Magsalita ka. kapag nagkasakitan sina Lin Yaoyao at Boss Lee, hindi po ba't para sa akin na kayong lahat, Boss Shu? Mayroon ka talagang matalas na pananaw, pero nagustuhan ko iyan. Jiang Waning, tila unti-unti na akong mas lalong nahuhumaling sa'yo. Boss Shu, huwag kang magmadali. May oras pa tayo. Para kay Lele, kailangan kong magpatuloy. Boss Xiao, bakit ka nandito? Tama yan.
Ayon sa narinig ko, hindi ka raw nakatulog ng buong magdamag, kaya dapat ay makapagpahinga ka na ng maayos. Ilagay mo na lang sa loob ang liham na iyan at gumising ka na ngayon. Nabalitaan kong nagkakagulo sa Mingang Group at may pinagdadaanan silang matinding problema. Ngunit, may natuklasan na ba kayong ebidensya sa pagtakas sa buwis ni Shuye? Alam ko na kung saan mismo matatagpuan ang lahat ng mahahalagang ebidensyang iyon. Nasa safe ni Shuye. Alam ko ang tungkol sa safe na yan. Sinabi na sa akin ng isa ko pang espiya ang password. Pero kailangan pa natin ng... Kailangan natin ng susi. Tama. Oo, susubukan kong makuha ang susin yon. Huwag kang magmadali, mag-ingat. Huwag ipaalam kay Shuye ang tunay mong pagkatao. Dahil sa litrato, naghinala na sa akin si Shuye. May paraan ako para magtiwala ulit siya sa iyo at sa gayoy mas mapalapit ka sa kanya. Paano? Sa darating na mga araw, may bagong malaking kliyente ang Mingang Group. Magalang natatanggapin siya ni na Shuye at Li Ruoxi. Darating siya sa Zhengzheng upang pag-usapan ang posibleng pakikipagtulungan. Kung ikaw ang magiging kinatawan ng Mingang Group na makakakuha ng deal na ito, tiyak na lubos kang pagkakatiwalaan ni Shuye. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon ng kliyente. Ibibigay ko. Kung makukuha mo ba o hindi, nakasalalay na iyan sa iyo. Nako, nandito po pala ang mga magulang ni Lele. Narito po pala kayong pareho. Papalitan ko lang po ang gamot ni Lele. Ako. Ayos na si Lele. Naiwan mo ang jacket mo rito, daddy ni Lele. Naibigay ko na sa iyong assistant. Ang swerte ni Lele dahil may mga magulang siyang tulad ninyo. Tiyak na magigising siya. Teka, madalas mo bang binibisita si Lele? Oo. Maraming salamat. Bakit palagi na lang ganito? May pagkakamali ba akong nagawa? Lubos akong nagtiwala sa kanya, ngunit naglakas loob siyang pagtaksilan ako. Mukha ka namang matapat at masipag na tao. Kaya, magiging katulong kita sa loob ng isang panahon at tataasan ko ang iyong buwanang sahod ng 1,000 piso. Sige po, Boss Lee. Alam mo ba ang kahihinatnan ng mga nagtataksil? Opo, Boss Lee. Hindi kita kailanman pagtataksilan. Ang susunod nating kliyente si Mr. Zhao, isang internasyonal na kliyente. Huwag tayong magkamali, naiintindihan mo. Ngayong oras, malapit na siya sa ibaba ng kumpanya. Tara, salubungin natin siya. Boss Lee, hindi ba 2 oras pa si Mr. Zhao? Ano, na-delay ba ang flight niya? Hindi naman po sa wala, pero ang impormasyong natanggap ko ay 2 oras pa bago siya darating. Hindi pala yan ang flight niya. Teka, mali. Ang alam pong impormasyon ay... Ano ba ginagawa mo? Para maagaw ang kliyente mula kay Li Ruoxi, kailangan ng diskarte. Boss Lee, patapos na kape. Ay, pasensya na. May problema ka ba? Ang gulo mo. Pasensya na talaga kung binago. Kapag nagbago ang flight, di mo na masasalubong ang kliyente. Ano ang ginagawa mo rito? Maghanap ka ng taong sasalubong sa kanya. Sige, agad akong pupunta. Teka, nagkamali yata ng schedule si Mr. Zhao. Bilisan mo. Ano? May nakapag-pick up na sa kanya? Sino? Sa ganitong sitwasyon, napakayabang niya, pinaghintay tayo ng matagal. Huminahon ka. Baka may kailangan lang siyang ipagawa sa atin.
Mr. Zhao, pasensya, huli ako. Sa sasakyan na lang natin pag-usapan. Alam ko kung sino ang may pakana, pinatay ko na siya. Joe! Mr. Zhao, Jiang Waning, ikaw na naman. Si Boss Lee namin ito. Kung di siya nagkamali, di ka sana naghintay ng matagal sa airport. ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Talaga, pasensya na. Kaya kasalanan mo lahat. Hindi ako... Boss Lee, ayos lang. Nakausap ko si Mr. Zhao at napagdesisyonan niyang palampasin ang pagkakamali mo ngayon. Abala tayo, kaya hindi maiiwasan ang pagkakamali. Hindi nito maaapektuhan ang ating pagsasama. Oh, wala kang silbi. Si Jiang Waning pa kailangan umayos ng gulo mo. Mr. Zhao, dito po. Ay, teka lang, para saan to? Nasaan ang bulaklak para kay Mr. Zhao? Mr. Zhao, narinig ko po na mahilig kayo sa mga bulaklak. Espesyal ko po itong binili para sa inyo. Bawat isa nito ay maingat kong pinili. Heto po. Mr. Zhao, Mr. Zhao! Mr. Zhao, anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Mr. Zhao, anong nangyari? Tingnan mo ang ginawa mo. Ako? Ano ba ang masama o masamang bagay na nagawa ko? Jiang Waning, ano yan? Anong inineksyon mo sa kanya? Jiang Waning, tama na. Papatayin mo si Mr. Zhao. Jiang Waning, baliw ka na ba? Hindi ba't ito ang papatay sa pinakamahalagang kliyente ng ating kumpanya? Ikaw ang naglalagay sa panganib sa buhay ni Mr. Zhao? May allergy sa pollen si Mr. Zhao? Tapos inilagay mo ang isang bungkus ng bulaklak sa harap niya? Hindi ba't gusto mong kitlin ang buhay niya? Hindi ko alam. Ah, ganun pala. Ang ineksyon ni Jiang Waning kay Ji Zhao ay pang anti-allergy. Iniligtas niya talaga ang buhay nito. Boss Lee, mali na nga ang oras. Paano mo na ibigay ang bulaklak kay Mr. Zhao? Kung may mangyari sa kanya, pananagutan mo ba yan? Naku, Wanshan, maraming salamat sa tulong mo. Maraming salamat, Jiang Waning. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, malamang ay patay na ako dito. Oo nga pala, paano ka nagkaroon ng ganoon? Nang kalikan ko ang flight info, binago ko na rin ang allergy info niya. Lahat ayon sa aking inaasahan. Merong ring pollen allergy ang aking anak, kaya palagi akong nagdadala ng gamot para sa kanya. Salamat. Jiang Waning, ano yung pagpapanggap mong mabait? Ikaw ang nagpabili sa akin ng bulaklak. Ikaw ang nagsabi sa akin na gusto ni Mr. Zhao ng bulaklak para ibigay sa kanya. Ibinigay mo yung bulaklak kay Boss Lee para kay Mr. Zhao. Ha! Jiang Waning, napakasama ng puso mo. Hindi mo lang pinatay si Mr. Zhao, sinisira mo pa ako. Sa tingin mo, sa kalagayan mo, kaya mo akong talunin. Lumabas ako! Ganun pala yon. Hindi nakapagtataka na may gamot siya. Tiyak na pinlano niya iyon. Isa talaga siyang malandi. Ang tigas talaga ng iyong ulo. Ikaw, sino ba ang sinisiraan mo? Kung noon, baka hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit ngayon. Anong ginagawa ko? Nandito pa ang resibo ng bulaklak. Tingnan natin ang oras. 10 minuto lang ang nakalipas. Noong mga panahong iyon, kasama ko pa rin si Ji Zhao sa daan. Paano ako makakabili ng bulaklak ng mag-isa? Kahit magsinungaling ka, gawin mo namang kapani-paniwala. Pero ikaw ang nagpabili niyan. Nasaan ang ebidensya? Kung wala, kahit ano pwedeng sabihin. Pati na si Boss Shu ang nag-utos sa'yo. Sige na, huwag ka nang gumawa ng kaguluhan. Ginong Zhao, sa palagay ko mas mainam kung didiretso na tayo sa silid ng pagpupulong. Para saan ang resibo na yan? Bakit yan, Boss Lee? Kailangan ko itong ipa-reimburse. Mauuwi lang sa wala ang lahat ng ito kung hindi mo aayusin. Jiang Waning, bakit mo kinuha yan? Susunod na ang meeting ng Wenminggang Group, siguradong magagalit sila. Sinabi ni Mr. Zhao na ako ang humawak at marami kaming napag-usapan sa kotse.
Sa tingin ko, mas mapapaunlad ko ang meeting. Jiang Waning, ano ang karapatan mong dumalo sa mataas na antas na pagpupulong ng Wenminggang Group? Isa ka lang hamak na empleyado at sa tingin mo ba ay napakagaling mo na? Sige na, lumayas ka na. Sir, Mr. Zhao, si Jiang Waning ay simpleng empleyado lang ng aming grupo. Walang karapatan sa meeting ko pero pilit siyang pumapasok. ay talaga ba? Kung ganon, sige, tuloy ka na. Tunay na ikinagagalak ko ang pag-uusap namin ni Binibining Jiang at masasabi kong lubos ko siyang hinahangaan. Huwag pumasok. Bakit, Mr. Zhao? May amoy pollen ka pa. Ibibili kita ng panyo. Ha? Jiang Waning, hindi kita patatahimikin? Xiao, lumayas ka na. Nagtataka ako bakit ako hinahanap ni Boss Lee ng Mingang Group. Ano kaya ang kailangan? Gusto kitang makatuwang. Alam na ng lahat sa Jengcheng na mortal kaming magkaaway ni Shuyan. Kaya kung makikipagtulungan ka sa akin, hindi ito magiging walang kwentang bagay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang pabagsakin mo ang Mingang Group. Kailangan ko lang patalsikin mo ang isang tao. Kapag tapos na, siguradong malaki ang makukuha mo. Boss Shu, sa mga nakalipas na araw ng aming pag-uusap, sa tingin ko ay mahusay ang kakayahan ng inyong kumpanya sa lahat ng aspeto. Kaya naman, dapat ay agad kong pipirmahan ang kontratang ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kahapon lamang, ipinangako sa akin ng Yunfeng Group ang eksaktong parehong produkto at mas mura pa ang presyo. Ano? Si Xiao Yifan ba ang ibig mong sabihin? Kaya, kailangan ko pa itong pag-isipang mabuti. Mr. Zhao, ang kalidad at data ng aming produkto, ikaw. Boss Shu, hayaan mo na akong maging tapat sa iyo. Bagamat mahirap paniwalaan, ang mga kontrata ng dalawang kumpanya ninyo, kasama ang lahat ng probisyon at proyekto sa pakikipagtulungan, ay magkapareho. Paano nangyari yon? Alam ba ni Xiao Yifan ang kontrata natin? At saka, mas mababa ng 30% ang presyong inaalok ng Yunfeng Group kaysa sa inyo. Kaya, pag-iisipan ko pa ito ng mabuti. Paalam. Mr. Zhao, pakinggan niyo ako, Mr. Zhao. Wisit, sino ang nag-leak ng impormasyon? Ano? Paano nga ba nalaman ni Xiao Yifan ang mga detalye ng ating kontrata? Mayroon nga bang traidor sa loob ng ating kumpanya? Jiang Waning, sa wakas lumabas ka rin. Ano? Ano sabi mo kay Jiang Waning? Ano? Gagawa ka na naman ba ng kwento ng walang batayan, Miss Lee? Ang tito ko ang may hawak ng kontrata. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya Lee. Imposible siyang maging traidor. Bukod sa kanya, sino pa ang nakakita ng kontrata? Hindi ba't ikaw, Lee, at si Mr. Shu? Hindi, ikaw rin. Hindi ko alam kung anong gamot ang ibinigay mo kay Ginoong Zhao, pero tila ikaw lang ang gusto niyang makipagkooperasyon, hindi ba? Mukhang ganun, ya. Dumaan sa kamay mo ang naunang mga kontrata, kaya sigurado akong nakita mo rin ito. Kahit nakita ko, ano ngayon? 4 lang tayong nakakita ng kontratang ito at imposibleng traidorin siya ng 3 sa atin. Hindi rin si Ginoong Zhao ang naghanap kay Xiao Yihan. Kung gayon, sino ang nagpakalat ng kontrata? Ikaw lang, Jiang Waning. Napakabait na sayo ni na President Shu at Lee. Pero hindi ka lang walang utang na loob. Binaliktad mo pa ang sitwasyon. Isa ka pa bang tao? Jiang Waning, totoo ba ang mga sinasabi nila? Siyempre, posible bang hindi ito totoo? Kung totoo nga ang kanilang sinasabi, dapat ay batid mo ang aking mga kakayahan at ang lawak ng aking kayang gawin. Presidente Lee, sa huli, wala ka pa ring ebidensya. Puro gumawa-gawa ng walang basehan lamang. Ano ba ang nagawa kong pagkukulang para kamuhian mo ako at naisin akong mawala?
Ginagawa ko to para sa Minggang grupo. Ang informer na tulad mo'y dapat lang. Informer? Paano kung sabihin kong hindi ako ang informer at alam ko kung sino talaga ang tunay na traidor? Huwag ka nang magpalusot, Jiang Waning. Ikaw yan. Kung ganon, sabihin mo sa amin kung sino ang salarin. Ano? Ibabaling mo pa ba sa iba ang kasalanan? Security! Security! Ilabas niyo ang babaeng baliw na to. Hindi ba't posible na ang traidor na iyon ay ikaw mismo, President Lee? Nababaliw ka na ba? Paano magiging si President Lee? Jiang Waning, ang taong desperado ay gumagawa ng kung ano-ano. Ako ang nasa likod ng Minggang Group at ang grupo ay hindi maihihiwalay sa pamilya Lee. Ako ang informer, nakakatawa. Tandaan mo, babawiin ko ang sampal na yan. Jiang Waning, sa kabila ng lahat ng tiwala ko sa'yo, nakipagsabuatan ka pa kay Xiao Yihan, tama? Presidente Shu, nagsisinungaling si Li Ruoxi. Siya ang nakipagsabuatan kay Xiao Yihan. Bakit niyo binabanggit ang pangalan ni President Lee? Jiang Waning, bilisan mo. Li Ruoxi, hindi ako tulad mo. Lahat ng sinasabi ko ay may sapat na dahilan at ebidensya. May sapat na dahilan at ebidensya? Sige, ilabas mo ngayon. Gusto kong makita kung anong ebidensya meron ka. Meron ka. Ibibigay ko ang kontrata kay Jige ng walang labis, walang kulang. Samantalang ikaw, gusto mo lang pababain ang presyo para hindi makipagkooperasyon sa akin si Mr. Zhao. Kooperasyon. Kooperasyon? Bakit? Bakit may kopya ka ng video na to? Hindi to totoo! Hindi to totoo! Ang sama-sama mo, talagang kriminal ka at sinungaling. Mr. Shu, ikaw, sinaktan mo ko? Huwag mong isipin na palalampasin ko to. Nakarating ako sa posisyon ko dahil sa tulong ng pamilya mo. Pero huwag mong kakalimutan na dahil din to sa sarili kong kakayahan. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Huwag mo akong subukan. Ano ka ba sa tingin mo? Li Ruoxi, sinabi ko na sa'yo noon na ang sampal na yon ay agad kong ibabalik sa'yo. Umalis ka na. Sawang-sawa na ako sa'yo. Sige, magpakasara kayo. Puwanta kayo sa akin. Hoy, tigil! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginawa yon ng babaeng yan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mr. Shu, kung gusto mo, kakausapin ko ulit si Mr. Zhao. Sino ang nakakaalam? Baka makuha pa natin ang kontrata. Ha? Sige, ano man ang pamamaraang gagamitin mo, siguraduhin mong mananatili siya sa atin. Kailangang huwag na huwag mong pahintulutan na makuha siya ni Xiao Yihan. Naiintindihan mo? Presidente Shu, walang oras para mag-aksaya. Kaya kung mamarapatin mo, aalis na ako para puntahan siya ngayon din. Kumusta, Presidente Xiao? Wala na talagang kabuluhan kung ipagpapatuloy mo pa ang kontrata o hindi, dahil ang pinakamahalagang bagay ay nasa mga kamay ko na. Kung ibig ninyo, maaari kong muling makipag-usap kay Ginoong Zhao. Malay natin, baka makuha pa rin natin ang kontrata. Ngayong gabi, pagkatapos ng trabaho ni Presidente Shu, kukunin ko na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento. Huwag magmadali. Kaligtasan mo'y mahalaga. Mapapansin agad ni Shu na nawawala ang susi. Hindi na to pwedeng patagalin. May punto ka. Sige, ibigay mo ang susi at magpapadala ako ng tao. Hindi! Kahina-hinala kung may ibang papasok na hindi taga-Minggang grupo. Ngayong gabi, kailangan kong protektahan mo si Jiang Waning.
Presidente Shu, mukhang sobra na po yata ang nainom ninyo at lasing na kayo. Bumalik ako para may kunin. Kung sa bagay, bakit ka nga pala narito? Nakita kong umalis na ang lahat, ngunit bukas pa ilaw nyo, kaya sinilip ko ang sitwasyon. Ah, akala mo siguro walang tao sa kumpanya ngayong gabi, kaya kinuha ko na tong susi. Ngayong wala na si Little Roxy sa kumpanya, magagawa ko na ang gusto ko. Ay nako, Presidente Shu, ano po ba ang balak ninyong gawin? Ito ang gusto mo, di ba? Alam kong kapag sinabi ng babae na ayaw niya, ibig sabihin gusto niya. Pinadala ako ni Xiao para tulungan kang palihim. Xiao. Ibigay mo sa akin ang susi at magpapasok ako. Ikaw pala yan. Mag-ingat ka. Dali na. Sige, magaling. Hindi ko talaga inaasahan na kayong dalawa pala ang makikita ko rito. Kung gayon, kayong dalawa pala ang nandito sa aking harapan. Mr. Shu, hayop ka! Dahil sa'yo, napasok ni Lele ang ibang kwarto. Pagbabayaran niya to. Hindi patiyak kung sino ang tunay na magbabayad ng mabigat na kapalit, kaya ako mismo ang personal na pumunta rito para sa bagay na ito. Dalhin ninyo siya sa ibaba. Huwag kang susubok gumalaw kahit 1 sentimetro. Nahanap na ang tiya tulad ng inaasahan natin. Buti na lang nakagawa tayo ng proteksyon. Tawagin mo si Moning. Hindi ko minamaliit si Waning. Anong sinasabi mo? Sabi ng tiya, si Mr. Shu mismo ang nagdala sa kanya kay Jiang Xiaoye. Dumaan sila sa sikretong daanan. Hanapin niyo siya. Kahit halughugin pa ang buong Chengcheng, makikita ko rin siya. Ibigay mo kay Moning ang pinakabagong lokasyon. Kasalukuyan siyang nasa hotel na hindi kalayuan sa Minggang Grupo. Bilisan mo, puntahan mo na siya doon. Nagpadala ka pa rin ng mensahe sa akin at kay Xiaoyi. Iniisip mo ba talaga na pupunta ako upang iligtas ka mula sa iyong sitwasyon? Ano? Ning, ayos na ang lahat. Matagumpay na nating natapos ang ating misyon. Malapit nang managot si Mr. Shu sa ilalim ng batas. Bitawan. Mr. Shu, sumama kayo sa amin para pag-usapan ang tax evasion, kidnapping, panggagahasa at malalaswang video, pati na rin ang iba pang issue. Nanapak siya, bakit di niyo hulihin? Ang tawag dyan ay self-defense. Kung gayoy Xiaoyihan, humanda ka at hintayin mo lang ako. Aba, Ginoong Shu. Simula nung sinaktan mo ang anak ko, patay ka na sa paningin ko. Maghanda kang mabulok sa kulungan habang buhay. Ang galing! Pulis, self-defense ang tawag dyan, dalhin na yan. Okay na ang lahat, di ba sinabi ko na? Presidente Xiao, huwag mo siyang kampihan. Na-enjoy ko ang sinabi mong exciting. Kailangan ko lang ng oras para humupato. Sa panahong ito, lagi kitang iisipin.
Patay ka na, di ba? Siguro dahil sa suntok kanina, nahilo na naman siya at nagasgasan ang mukha. Idadala kita sa ospital. Huwag na, maghihilom ito bago makarating sa ospital. Ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo. Mayroon akong first aid kit sa tahanan namin. Gusto mo bang umuwi tayo upang lapatan ko ng lunas ang iyong sugat? Xiaozong, gamutin ko sugat mo. Ano ka? Gusto ko lang na si Xiaozi ay nandito rin ang buong buwan ng Oktubre. Waning, tapos na ang lahat, wala nang dapat alalahanin. Si Xiue at si Ruoxi, pareho na nilang natanggap ang kaparusahang nararapat sa kanila. At si Lele, ang anak mo, ay malapit ng magising. Pasensya na, hindi ko mapigilan. Ayos lang. Ako ang dapat humingi ng tawad. Xiaozong, ako ang nagkamali sa pag-assume sa ating relasyon. Waning, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Malinaw na sa atin na ang relasyon natin ay para lang sa kooperasyon. Ako ang lumampas sa linya. Nangangako akong hindi na ito mauulit. Presidente, gising na si Lele. Ano, Jiang Waning, gising na si Lele. Totoo, nagising na nga siya. Gising na si Lele. Lele, gising ka na, Lele. Mama, Lele, sa wakas gising ka na. Nat-alala talaga si mama sa'yo. Mabuti gising na. Hayaan nating magpahinga ang bata, kagigising lang niya. Sino ka po? Kasama ko ang mama mo. Ikaw ba ang bago kong papa? Lele, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lele, bawal na sabihin yan. Habang tulog ako, pakiramdam ko may laging nag-aalaga sa akin at nagkukwento. Sabi pa, boses daw yun ni mama at boses ninyo yon, uncle. Oo nga, palaging dumadalaw si Mr. Xiao sa bata. Akala namin lahat siya na ang papa mo. Hindi pala? Siyempre hindi. Magkasama lang kami sa trabaho ni Mr. Xiao. Meron kaming relasyon sa kooperasyon. Pero sa tingin ko, mabait si uncle. Uncle, gusto mo bang maging papa ko? Mr. Xiao, bata lang po yan kung ano-ano ang sinasabi. Huwag niyo na pong seryosohin. Sige, Lele, kung papayag ka, pwede kitang alagaan palagi. Okay ba yon? At ang mama ko. Yehey, may bagong papa si Lele. Lele, ilang linggo ka pang mananatili sa ospital. Kung walang problema, pwede ka nang umuwi. Mr. Xiao, sigurado ka bang magluluto ka? Kahit ganito, mahilig akong magluto. May maitutulong ba ako? Wala, magpahinga ka na lang. Napagod ka nitong mga araw, kaya mag-relax at hintaying matapos ang pagkain. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? At ano ang iyong layunin? Wala. Heto na. Wala pa si Lene? Hindi pa babalik si Lele. Ano? Anong ibig mo? Ay, tingnan mo itong sulat. Galing ito kay Lele. Mula ito kay Lele. Mama, nagpasama ako kay Tito Lifei na maglaro pa ng mas matagal at babalik din ako agad. I-enjoy ninyo muna ni Papa ang inyong oras na dalawa. Lele, anong klaseng bata ba itong si Lele? Napakakulit talaga. Kung gayon, sundin ang gusto ni Lele. Presidente Xiao, hindi ko inaasahang may ganyan kang mukha. Hindi bagay sa pagiging chairman ng Yunfeng Group.
Kung gayon, nagugustuhan mo ba itong bahaging ito ng aking pagkatao? Ano ang iyong pananaw at nararamdaman tungkol dito? Dahil mas pinili niya si Lele at nakita ko mismo ang lahat ng ginawa niya kay Shue. Kaya kahit na ako, Presidente Xiao, lagi kang nagbibigay ng maling hudyat, tapos nag-iiba ka ng isip. Napakadali talagang magdulot yan ng gulo. tawagin mo na lang akong Waning. Hindi ganun ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayos lang, Presidente Xiao. Alam ko na, hindi na ako magkakamali ulit. Tutal, hindi naman tayo magkapareho ng antas sa lipunan. Kumusta hapunan niyo, Mapa? Nakabalik na si Lele? Salamat. Pero hindi basta-basta ang pagtawag ng Papa, ha? Buro! Hindi, Lele. Pwede mo akong tawaging Papa palagi. Lele, uuwi na si Xiao. Salamat, Presidente Xiao. Gusto kong maglakad, Paka, sasamahan mo ba ako? Lele, pagod na si Presidente Xiao. Uuwi na. Huwag mo na siyang istorbohin. Lele, katatapos lang natin kumain. Tara, maglakad-lakad muna tayo. Ay, naku. Hala, Lele, masaya ka bang kasama kami ni Mama sa labas ngayon? Masaya po. Jiang Waning, dahil sa inyo ni Xiao Yihan, nawalan ako ng lahat. Magbabayad kayo. Mamatay ka na. Ma, bakit ka nalulungkot? Inaway ka ba ni Papa? Hindi anak, hindi nalulungkot ang mama mo. Si Xiao Yihan, si Xiao Yihan, si Xiao Yihan. Doktora Xiao, si Xiao Yihan po. Xiao Yihan. Presidente Xiao, Dok, kumusta na po siya? Kailangan nating malaman ang kanyang kasalukuyang kalagayan at kung ano ang nangyari sa kanya. May bahagyang concussion, di delikado ang buhay. Pero baka mawalan ng alaala, maliit lang ang posibilidad at mga di mahalaga lang, magpahinga lang siyang mabuti. Ang swerte, para kay Lele, nag-imbita si Presidente Xiao ng doktor mula Amerika. Hindi niya inakala na siya pala ang gagamit. Nag-imbita siya ng doktor? Jiang Waning, di mo ba alam? Siya ang pinakamahusay na doktor. Ilang mayayaman ang gustong makita pero di magawa. Ibinenta pa ni President Xiao ang ari-arian para gumaling si Lele. Bakit? Itinuring ni Presidente Xiao si Lele na parang tunay na anak. Dahil sa mental GPI niya, hirap siyang magka-girlfriend, lalo na anak. Mental GPI? Anong ibig sabihin yan? Mayroon si Presidente Xiao ng pambihirang kondisyon na ito. Hindi siya maaaring magkaroon ng anumang intimate na kilos sa opposite sex. Kahit na minsan gusto ng isip niya, tumatanggi ang katawan niya. Ganun pala. Presidente Xiao, gising ka na. Presidente Xiao. Kumusta na po ang iyong nararamdaman, Presidente Xiao? Daddy! Tinawag mo akong daddy? Nakalimutan mo na ba ako? Naalala ko na ngayon. Ikaw si Lele, ang aking anak na si Lele. Sige, Lele, bumaba na tayo at ipahinga si Presidente Xiao. Sino ka nga pala? President Xiao, hindi mo na ba natatandaan? Siya si Miss Jiang. Jiang Waning po, Mr. Xiao. Ako nga po si Jiang Waning. Pasensya na, ikaw kasi ay... Ayos lang po. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Ako pa nga po ang dapat magpasalamat sa pagligtas kay Lele. Niligtas si Lele? Ay, tama, niligtas ko si Lele. Ano nga ulit ang pangalan ng babaeng iyon? At bakit ko nakalimutan? Niro Oxy. Oo, tama yan. Naalala ko na ang lahat. Lele, ayos ka lang ba ngayon? Siguro nakalimutan lang niya ako dahil baka isa lamang akong walang halagang bagay. Ayos lang.
Basta't hindi nasaktan si Lele at siya, yun ang mas mahalaga. Miss Chang, ano bang relasyon ninyo? Kami. Siya ang aking mommy, daddy. At siya rin ang iyong asawa. Oo, nakalimutan nga kita noon. Pero sa paglipas ng panahon, tiyak na unti-unti mo ring maibabalik at matatandaan ang lahat ng iyong mga alaala. Presidente Xiao, sabi ng doktor, pwede ka nang umalis paggising. Regular na check-up na lang. Paglabas ko ng ospital, saan ako pupunta? Siyempre, doon tayo sa tahanan natin. Kaya bilisan mo na, bilisan at umuwi na tayo agad. Lele, ang lugar na ito ang ating tahanan. Resolution. Hindi, daddy. Ito yung pansamantalang inupahan mo para sa amin ni mommy. Kasi malapit ito sa kumpanya ni mommy. Mas madali. Pero, di ba maliit to? Iguguhit ni Daddy ang mas malaki, di ba? Lele, wag kang kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, mommy. Hindi naman kung ano-ano ang sinasabi ni Lele. Bantayan mo lang si daddy. Daddy, inaantok na ako. Pwede mo ba akong basahan ng bedtime story? Sige, dahil mabait ka, Lele, babasahan kita ng kwento. Inay, hintayin niyo na lang po ako sa labas. Gusto kong ikwento sa akin ni Itay ang kwento tungkol sa aso at sa bola na sasakyan. Lele, anong kwento? Daddy, lapit, may sasabihin ako. Ano? Presidente Xiao, may sasabihin ako. Presidente Xiao, may sasabihin ako. Ikaw ba talaga ang totoo at tunay na Liru Oxy? May ganong insidente? Mula nang magising ako, wala pa akong ganong karanasan at hindi ako nakaramdam ng pagkagulat sa ginawa ko kanina. Dahil ba sa bangga nawala ang germophobia niya? Waning, hindi ko maunawaan kung bakit ka nawala sa aking isipan, ngunit nang magising ako at masilayan ang iyong mukha, agad akong nakaramdam ng matinding koneksyon at napagtantong napakahalaga mo sa akin. Dahil dito, buong puso kong nais kang paglingkuran at pangalagaan. Kaya nang sabihin ni Lele kanina na ikaw ang aking asawa, ako'y naniniwala sa iyo. At ipinapangako ko, hindi magtatagal, babalik sa akin ang lahat ng aking ari-arian, gaano man kahirap o ano pa man ang kapalit. Ngunit bago pa man yan, hinihiling ko sana na pagtiyagaan mo muna ang aking kamangmangan at kawalan ng alam, hindi ba? Kaya, yung tanong kanina, pwede mo bang itanong ulit sa akin? Anong tanong? Gusto mo bang makita yon? Daddy? Daddy, Mommy, hindi po ako makatulog. Ano po ang pwede natin gawin para makatulog ako? Anong ginagawa nyo? Ikukwento ko ang isang kwento sa iyong ina. Bakit nakikinig? Nakakatakot itong kwento, baka bangungutin ka pag narinig mo. Sobrang nakakatakot. Kung ganon, matutulog na lang ako. Gabi. Pagkatapos kong makipag-usap sa telepono, parang naalala ko na, naalala ko na ang lahat tungkol sa atin. President Xiao, patawad, ako.
Ako'y lubos na nagpapasalamat sa... Lubos akong nagpapasalamat sa pagsubok na ito dahil dito ay mas naging tiyak ako sa aking nararamdaman. Gusto kong makapiling ka magpakailanman, kaya naman. Ano man ang iyong gawin, lubusan at buong puso ko itong kinikilala at sinusuportahan. Presidente Xiao, ito ang cellphone ni Liru Oxy na nabanggit ko kahapon. Nahuli na si Liru Oxy, pero sabi ni Presidente Xiao, may video daw tungkol sa inyo rito. Tungkol ba ito sa akin? Ito ba ay sadyang patungkol sa akin? Kaya dinala ko po ito rito para ipakita sa inyo at kay Miss Jiang. Sige po, manood muna kayo at aalis na ako. Si Liru Oxy, nilagyan niya pala ako ng gamot noon. Bakit kanya ginamot? Sa totoo, di ko na maalala ang nangyari nung gabing yon. Ayos lang. Huwag mo masyadong pilitin. Kakabalik lang ng alaala mo. Naalala ko, sinama rin niya ako noon para lang makapunan sa bilang. Ano nangyari sa pagkakadroga ko? Xiaoyihan, malapit ka nang maging akin. Dahil sa mga video ng ebidensya kanina, ako na ang magiging may bahay ng boss ng Yunfeng Group at magiging ako na ang magmamay-ari ng lahat. Kaya pala gusto kanyang. Wag na! Wala akong malay noon, wala akong alam. Wag na! Bakit tila nawala ang pagkamisofobia mo sa mga panahong iyon? Gusto ko talagang makita kung sino ang kasama mo noon. Sino yan? Ano? Naalala ko, nilasing ako ng kliyente noon. Pagkalasing ko, binigyan ako ng katrabaho ko ng room card. Sabi niya, umakyat ako para magpahinga. Akala ko, teka, ikaw pala yon? Ako. Mahal kita. Mahal kita. Okay? Sana. Pakiusapan ko na pag-isipan mong mabuti. Huwag kang aalis. Kaya pala ikaw ang kasama ko noon. Ikaw pala ang laging nasa isip ko. At ikaw rin pala ang babaeng laging hinahanap-hanap. Ikaw pala ang nakasama ko nung gabing iyon. Ganun pala. Kung ganun, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Tadhana, sa totoo lang, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari iyon sa akin. Ibig mo bang sabihin, ako ang iyong unang lalaki? Hindi ka naman huling nakaranas dahil iyon din ang aking unang beses at iyon lang ang nag-iisang pagkakataon. At saka, doon din mismo nagsimula ang pagkabuo ni Lele. Kaya ako nga ang ama ni Lele. Si Lele ang anak kong lalaki. Si Lele ang anak kong lalaki talaga. Gusto ko pang bigyan si Lele ng